Nag-ano to eh, nagbo-blow-by eh. Starter! Yan, yun yung wire na nakalagay. Sige! Sige! Ilan pa mo? Kahit ako lang yung pagkaka-replace. Ah! Parang may issue yan. Anong issue nito? Dano! Ito na nga, patapos na kaso medyo marami pa rin challenges ang putya. So ito, tuloy ko lang yung video dito sa sa CB1. Putik, medyo minamadali na may-ari na mimiss niya na eh. Ito nga pala galing online, nabili niya online. Mukhang okay naman pero hindi sumakto yung dowel para dito sa likod. Benta ko na rin yung mga stainless. Sensya na, biglang umulan, napakalakas kaya basa-basa yan. Nakatalokbong naman to. Kaso yun nga yung binuksan ko po siya, biglang bumuhos yung ulan. Ano ba gagawin ko dito? Ayun, kable. Ito yung mga tubings para sa water line. Kabit ko na lang kasi yun nga na kaya ako tumatagal kasi hindi naman siya original na ano. Kumbaga ginagawa ko pa ng paraan na ano ba yung pinakamagandang gamitin na hose o kaya yung o-ring dito kasi naka-epoxy to eh. Yung mga pinag-iisipan pa yan. Kaya medyo tumatagal kasi wala naman, hindi naman ako nagtatain ng mga materyales, ano, hinahanap ko rin yan, binibili ko rin yan, umaalis ako ng shop, sinasara ko yung shop para puntahan lang yung mga tindahan. Hindi ako nagtatain ng pesa, pasensya na ho kayo ha, medyo na umiinit na ulo ko sa mga pare-pareho kayo eh, pare-pareho kayo mga So ito, papaanda rin ko na kaso may mga kulang pa rin, no? Kulang pa rin ng ito yung mga o-rings niya. Ayun, naghanap pa ako, no? Tapos ito mga hose na ganito, jelly na nagkakanda, leche, no? Hindi ko magampanan yung trabaho ko dahil sa mga ganyang setup. Hindi, pinapakita ko lang sa mamaya, sa akin pa isisi itong mga ito. Hirap na. Binibidyo ko yung lahat ng ginagawa ko para iwasan na rin. Mamaya dali na nila sa ibang mekaniko tapos sabihin ako gumawa. Ayan, may prueba naman ako. Ito, ginawa ko na lang ng paraan. Nalagyan ko ng o-ring tsaka ng teflon yan. May teflon yan sa loob tapos o-ring. Malinis naman yun. Wala tayong o-ring na para dyan talaga. Tapos stainless pa rin naman. Wala na lang kuryente. Putik, chinek ko tong fuse box na ang laman ay puro spare. Set 1, 2, 3 tapos to wala wala ito yan. Tatlo lang yung merong silbi dito, yung isa spare yun, ilang laman. Ano, paano ginawang harness dito o wiring, tapos yan merong nakatawid. Tapos ito yung rectifier. Yung rectifier 3-phase, pero pagdating dito single phase na lang ginamit. Ayun, yung isa putol. Tapos ito hindi ko alam kung ano to. Tapos may capacitor na nandito. Okay, yan. Sige, gusto nyo sunog ah. Nagahamon ng sunog to. Kaya wala ng kuryente eh, putik. Siya. Baka may puto. Ayan. Ano, binabypass ng ano. Hanip talaga. Hindi ko mahugot yung CDI kaya binalatan ko na lang. Tapos yun, nakita ko rin yung na sinuplayan pala itong hanip na itong positive.
Baka dito na wala. So ito yung itsura nung socket ng ano. Siya hirap, tinanggal ko. Tayo na nagdikit na dun sa loob. Pasensya na sa may-ari, binasag ko na to, no? Kasalanan ko na yan, binasag yan, pero kailangan ko kasing gawin yan para makita ko yung connection ng mga linya. Ay ako, nahirap. Papansin nyo, may mga nag-green na dun, bad trip ang puti. Hirap tayo na. Hirap mag-troubleshoot sa ganito. Sama. Buset. Ito, pakita ko lang yung procedure ng tracing o pag-troubleshoot. Hindi, para may idea rin yung mga bibili ng CB1, no? Andyan yung coil. easy lang ma-access, diba? Andyan lang naman sa loob. Tapos nakaharang yung coolant, reserva o reserva. Andyan yung terminal. Yung isa lang yung kayang abutin ng daliri ko. Sa kabila hindi ko na maabot. Kasi nakaharang na tong reserva. Yan kahirap. Sa kabila mas mahirap. Wala ka nang makita, wala nang ma-access. Yan kahirap. Pag-isipan nyo maigi o kaya CB1, pa-harness nyo na. Problema talaga mekaniko nyo dyan. Visit, hirap mag-troubleshoot kasi palit ako CDI. Hiram muna ako ng CDI sa motor dito. Tapos wala pa rin kuryente. Puta, trace na ako ng pulser, trace na ako ng side stand, trace ako ng coils, bypass ako ng coils, saka kasi wala siya supply ng positive, bypass ako na ito. Bypass, wala pa rin kuryente. Ang puta, ganito. Easy, not easy ang puta. So yun, nawawala pala sa pulser ang puta. Yan, wala. Ito yun, visit. So ito, medyo nahirapan na ako, putik. Tsaka yun lang din yung tinanggal ko nun. Ito lang yung pinalit ko. Malamang dito nagproblema. Binuksan ko na nga, sinilip ko, okay naman yung distansya, pucha. Kaso sobrang baba may nakuha ko kanina pero sobrang baba, 0.2 lang yata. Kaya video ko ulit. So ito, at least meron ka sanang 1 dito. Wala, putok. 0.3, sobrang baba nito. So ito, kinuha ko na lang ulit yung luma niya. Ito yung may basag. Papakita ko lang yung pagkakaiba ng distansya. Yan, yung tornilyo sa taas. Yung tornilyo sa taas. Distansya ng tornilyo, hirap hawakan. Ito tsaka to, yung itong bilog semicircle na to, tsaka yung tornilyo na yan versus nyo dito. Ayan, ang laki ng diferensya ang pucha. Kakalasing ko to, lipat ko ulit dito, tapos try ko ulit. So ito, binalik ko na yung takip. Ayun, pucha, may kuryente na. Pinatala. Visit. Pakita ko lang na meron talaga. Sabay-sabay tayo makuryente. Buset. Ito mukhang inaalat pa rin nga. Ayun, maandar na yan. Problema, nag-blow by pa rin. Pucha. Bad trip, nagalawan pare. Pakita ko lang yung setup na nagbo-blow by. Ay,
Na-bypass ko nga pala to. Saan yung pang ipit yung bypass ko. Para ma-start. Lagyan ko ng thermometer para ma-monitor. So ito na nga, pinitan ko ulit ng jets to, ginawa ko ulit 35 kasi naalala ko, pinanood ko yung huling video, ay yung dating video na ito, 42 na yung kinarga ko kasi nga may problema sa makina ayun pala, naalala ko na kasi pinanood ko, naalala ko na 42 kinarga, kaya yun, binalik ko sa 35. Tapos yung mga nilagay kong o-ring mukhang naglilik, ayun pa may natulo-tulo dyan may tulo nga dun. Patak mo yun. Ayun. Ayun, naglilik nga. Hayaan mo muna yan. Pandaran lang muna natin. Tinanggalan ko muna ng ng thermostat. Baka kasi nag-stuck close yung thermostat Tapos bukod dun, ito, modify ko to. Ginawa ko siyang vacuum operated. Okay naman vacuum operated na petcock, hindi siya pump, hindi nagagamitin yung pump kasi may ginawang kami na CBR, same engine lang naman din yun, kaya tingin ko mas okay na to tsaka tipid sa kuryente, hindi ka na magpo-pump, tsaka mahal to pag nasira, ito mura lang, ito na lang lalagay ko, lalagyan ko ng filter dito, tapos papunta ng petcock. Tapos gagawin ko lang siya na vacuum port. Bale doon, kukuhanan ko din doon. Kung napanood nyo yung isang video ko na ginawa sa CBR na modified, doon nilagay ko doon. Gumawa ko, ginamitan ko ng ganito. Asan ito? Dito pala. Yan. Yan ako, nakagitna. Gitna naman Sige, pwede na po. Gawin ko lang to, tapos lagyan na natin ng hose saka gas, tapos subukan na ulit kung goodies putik. Bale ito, ganito yung ginagawa ko. Ayan. Tapos dyan lalagay yung vacuum hose, papunta naman dun sa vacuum line nito ng petcock. Bale, tatanggalin ko lang yung tornilyo para matulungan din tayo dito kahit wala naman tayo napapala sa kanila. Yan, tatanggalin ko yan, papalit ko tong ginawa kong hanip na to. Ulit natin, putik.
heater tsaka ng automatic fan para malaman ko kung ano. Ito, lilinyahan pa to, putik. naglulus pala yung terminal niya eh. Puro kalawang kami. Narin kung bababa niya tayo. Kasi man, naglulus pala doon. Bababa niya. Goodies to. Patayin ko na yung fan natin. Papubukas ko lang na ito. Hinahan lang natin. Yung pinakamayina. Ay, ito pala yung pinakamayina. Ito na, 85.
kukulong tunog. Wala, hindi kukulo yung tunog. Dahil lalabas yun dyan kung kukulo. Goodies na, putik. Okay na, tayo na yan. So ito, pipitinin ko na lang muna ulit yung video dito. Kasi mag-harness pa kami dito. Si Motomona ay mag-harness dito. Tapos papalitan na rectifier. Rectifier niya, negative eh. Sure ball ako, negative yun. Hindi ko na testingin. Ngayon ginawa single phase. Ay, tanggalin ko pala yung charger. Ano pala yung islap kanina. Tapos, ano pa ba yung gagawin dito? Ito siguro, mahanapan ng mas maayos na hose. Nakadikit sa valve cover eh. Walang leak yung valve cover. Meron. Konti-konti. Tapos, ano pa nga ba gagawin dito? Yung pump. Sabihin ko nga pala sa mayari. Yung pump, pina-exit ko yung pump. Ginamitan ko na lang na vacuum operated na fuel cock. As thermometer. Naman to dun sa harapan. Hanapan na lang ng pwesto. Pwesto, pinapalitan niya rin. Tapos, ano ba? Yung filter kakabit. Yung tangke, asikasuhin pa, putik.